Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatawan ng Ombudsman ng hanggang 6 na buwang suspensyon si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 iba pang opisyal ng kanilang munisipyo. Kasunod yan ang inihaing reklamong administratibo ng DILG kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac na sinalakay noong Marso. Mismong si Guo raw ang nag-apply ng clearance para maipatayo ang mga gusali sa land developer na siya mismo ang presidente. Nakatutok si Joseph Morong. Hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo. Yan ang ipinataw ng Ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Municipal Officer Aden Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo dahil umano sa iligal na operasyon ng Pogo sa lugar niya. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umano'y pagpayag sa iligal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Juan sa lupa ng Baufo Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Noong March 13, ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Baufo kung saan nadiskubre ang operasyon. Ayon sa DILG, si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baufo at nag-imbita ng mga negosyante doon noong 2019. Si Guo rin ang humarap para sa Baufo para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan nung hindi pa siya mayor. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay binenta na niya ang mga ito nung manalo siyang mayor noong 2022. Matapos maging mayor, siya ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng kumpanyang Hong Seng kahit kanselado ng lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sun Juan. Sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbibenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baufo. At kahit daw may cease and desist order ng PAGCOR laban sa Sun Juan, ay hindi niya kinansela ang business permit nito. Sabit naman si Ocampo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Juan kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baufo ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ang kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nito ang Sun Juan na mag-operate. Sabi ng DILG na bigo daw si Guo na masiguro na magawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa mga requirements ng Sun Juan. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, sabi nito, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Si Senador Risa Ontiveros na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado ang sabi nararapat lamang na suspindihin si Guo. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon daw sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na nasa likod ng umano'y hacking at paniniktik. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinatanggap daw ni Bamban Mayor Alice Guo ang ipinataw sa kanya ng Office of the Ombudsman na 6 na buwang suspensyon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Guo na handa raw siyang makipagtulungan upang masiguro ang katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy rin daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag ng abogado ni Guo, iginiit nitong limitado ang papel ng LGU sa pamamahala lamang gaya ng pagbibigay ng mga business permit. Binigyang diin din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Samantala, tumangging magbigay ng pahayag ang suspendido ring si Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sinusubukan naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Municipal Officer Aden Sigua. Personal na nagpasalamat si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Pangulong Marcos sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine sa gitna ng sigalot nito sa Russia. Inimbitahan din ni Zelensky ang Pilipinas para sa gaganaping Peace Summit sa Switzerland sa June 15. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Simula ng sakupin ng Russia ang ilang bahagi ng Ukraine noong Pebrero taong 2022, sinuportahan ng Pilipinas ang 6 na resolusyon ng United Nations General Assembly na kumikilala sa soberanya, kasarinlan at territorial integrity ng Ukraine. Ang suportang ito, personal na pinasalamatan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kanyang pagbisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. We are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. We are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you. To discuss some of the issues that are common to our two countries and hopefully find ways forward for both of us together. Parehong dumalo sina Marcos at Zelensky sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong Sabado, kung saan naroon din ang mga leader at defense officials sa ibang mga bansa. Nangangalap ng suporta mula sa iba't ibang bansa si Zelensky para sa Peace Summit na gaganapin sa Switzerland sa June 15. Layo nitong makahanap ng mapayapang resolusyon sa mahigit 2 taon ng digmaan na malaki na nag-iepekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Kinumpirma na ng Malacanang na lalahok ang Pilipinas sa Peace Summit. Pero ang ilang bansa tulad ng China na kilalang kaalyado ng Russia, nagdeklara ng hindi sila dadalo rito. Bilang pagkapakita ng suporta sa Ukraine, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa magpapadala Pilipinas sa mga mental health workers para sa mga sundalo at sibilyang patuloy na humaharap sa digmaan doon. Sa pagbubukas ng embahada ng Ukraine sa Pilipinas ngayong taon, inaasahang mas iigting pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mariing itinanggi ng AFP ang paratang ng China Coast Guard na tinutukan umano sila ng baril ng mga sakay ng BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nanindigan ng hukbong sandatahan, mayroong right to self-defense ang ating mga sundalo roon. At nakatutok si Chino Gaston. Kuha ang videong ito ng China Coast Guard noong May 19 sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Anila, tumatanggap daw noon ng airdrop supply ang mga taga BRP Sierra Madre nang dumating sila. Sabi pa ng China Coast Guard, makikita raw sa video na tinutukan umano sila ng baril ng ilang mga sakay ng BRP Sierra Madre. Sagot dyan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., hindi ito totoo. We are denying, no? Nakausap po namin yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Hindi po nila tinutukan yung Chinese, no? Hindi nila tinaas yung kanilang armas para tutukan yung mga Chinese. Hawak-hawak lang nila because of that right to self-defense. Bukod sa karapatang magbitbit ng armas ang mga sundalo sa isang military ship, masyado na raw lumapit ang mga rubber boats ng Chinese Coast Guard. Lumapit ng masyadong malapit yung mga Chinese dun sa ating BRP Sierra Madre. And meron tayong rules of engagement na sinusunod. Na kapag may mga ganyan na nakikita nila na maaring threat, no? Ay they have the right to defend themselves. And we have to remember that the BRP Sierra Madre is a commissioned Navy vessel. Therefore, it is authorized to have weapons, no? Cruiser weapons and individual weapons ng ating mga sundalo. Ipoprotesta raw ng Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard. Yung isang drop natin ay kinonfiscate ng mga Chinese. Ang ginawa nila is that gamit yung kanilang mga rubber boats or yung rib nila, no? Inunahan tayo. So kinonfiscate nila yung ating supplies, binuksan nila, tinignan nila kung ano yung laman, nung nakita nila na mga pagkain lang naman, no? Bulad, yung sachet ng kape at kung ano ng mga food supply, tinapon nila sa dagat. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa sinabi ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Mahal na ng karne ang kada kilo ng panggisang luya na umabot sa 300 piso. Nagsitaasan din pati presyo ng ilang gulay. Nakatutok si Maki Pulido. Gusto mo lang naman magtinola kaso biglang hindi mo afford ang luya. Sino raw kasing mag-aakala na ang luya aabot ng 300 pesos per kilo sa ilang pamilihan? Ramdam yan kahit tingi. Isang maliit na ganito, saan yun? 36. Bakit nakakagulo? For a luya, yes. Na 36 pesos. Magkano ba dati? Yun nga po, tumitingin po kasi ako minsan sa mga tumpok na maayos naman. Tumpok before 30 pesos, siguro baka times 3 na ito. Ang dami. Nitong nakalipas na 2 linggo, sabi ng mga tindera sa Farmers Market Quezon City, araw-araw ang pagtaas ng presyo ng luya. Mula 180 pesos noon, umabot na ito sa 300 pesos kada kilo kaninang umaga. Kaya ang tinderang si Remy, namumuhunan na lang sa 10 kilo mula sa dating 25 kilos kasi hindi mauubos ang benta. Mas konti, tapos syempre pag nagbenta ka, konti rin yung tubo, hindi kagaya nun na pag mura. Pag ganito mahal, konti rin yung tubo. Kahit ang nagbabagsak ng luya sa farmers market, hindi makapaniwala sa lumobong presyo ngayon ng luya. Ngayon lang po kasi itong masyadong loko na ganitong kalaki, pataas eh. Dati mga 190 lang, 200 na pinakamataas eh. Nang magsimulang magmahal ang luya, imported na ang binibenta ni Namara. Mas mura kasi ito ng 20 pesos kada kilo. Pero dahil walang mapagkunang supply ng imported na luya, wala silang ibinibenta. Mahal talaga, mami. Hindi kaya ng boss namin yung punan. Sabi ng Bantay Bigas, ang problema sa luya ay tulad lang ng sa ibang mga produkto gaya ng sibuyas. Nabibili ng mura ng mga traders sa panahon ng anihan at ibebenta ito kung kulang na ang supply. Ganon pa rin yung sistema kasi Maki, kung sino talaga yung mga trader na nakakabili ay sila yung mayroon post-harvest facilities, sila yung may cold storage. Kaya kaya nilang itakda yung presyo. Pero hindi lang luya ang nagmahal kumpara noong nakaraang linggo. Sa farmers market, mapa lowland o highland vegetable, tumaas ng 20 to 30 pesos ang maraming gulay. Sabi ni Estabilio, dahil sa El Nino, hindi nakapagtanim ang maraming magsasaka. Dahil sa nasira nga yung kanilang mga pananim hanggang gulay, talagang back to basics sila na nananawagan sila ng compensation, ayuda sa gobyerno para makabili sila ng mga pananim nila. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Department of Agriculture ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa Justice Department ang 7 tauhan ng Philippine Coast Guard kaugnay sa pagkasawi ng isang apprentice seaman sa isang training noong Nobyembre. Giit ng mga kaanak ng biktima, may kapabayaan lalo't na videohang lumutang muna ang biktima bago sinaklolohan. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Wala ka yan! Wala yan! Sa Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard sa Cavite noong November 16, nagtapos ang mga pangarap ng apprentice seaman na si Mori Cagway. Mahigit 6 na buwan matapos ang mapait niyang sinapit, dumulog na sa Department of Justice ang kanyang pamilya. Kasama ang NBI, naghain sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide at paglabag sa anti-hazing law laban sa 7 tauhan ng PCG na pawang mga trainer at opisyal na nangasiwa sa pagsasanay. Sa nakunan kasing video, nakalutang na sa dagat si Cagway bago siya sinakluluhan. Pag nakikita ko yung video, yung ginawa ng mga trainers niya, hindi talaga makatao yun. Hinintay pang nakalutang yung katawan, yun ang masakit sa loob ko. Andun sila, ba't nila hindi sinagip? Kakulangan ng oxygen sa utak bunsod ng pagkaluno ng cause of death ni Cagway base sa autopsy ng NBI. I wish na makamit namin ang hostesya para kay Mori. Hindi lang para kay Mori, kung para din sa mga ibang trainees na sana hindi sila dumaan sa ganon na proseso na kailangan may casualty, dapat walang casualty. Ang mga reklamo dadaan muna sa evaluation ng prosecutors bago isalang sa preliminary investigation. Ayon sa Philippine Coast Guard, haharapin ang kanilang mga tauhan ng reklamo. Tayo naman ay haharapin natin ito. Of course, meron tayong simpatya doon sa mga tauhan natin sapagkat wala namang may gusto nito. Pero hopefully, kung ano man ang kahilingan ng pagkasampa ng kaso ng NBI,
At kung ito'y matutuluyang maging isang kaso, pero lang sabi ko nga sa iyo, ang obligasyon namin ay alalayan din yung mga tauhan namin at tulungan nang naayon sa batas at sa regulasyon. Sa ngayon, may mga ilan-ngilan na Coast Guard units ang pinapayagan ng magsagawa ng mga WASAR training. Gid ng Coast Guard, mas mahigpit na ito, alinsunod sa review na ginawa sa protocols para dito. Mas mabilis na rin daw dapat ang response times sa anumang insidente. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pansin niyo po ba na kahit opisyal na tayong pumasok sa tag-ulan matindi pa rin ang init at alinsangan? Nasa monsoon break po kasi tayo. Ibig sabihin, pansamantalang hindi umaabot sa ating bansa yung southwest monsoon o habagat. Easterlies o yung mainit na hangin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Sa katunayan, umabot sa 54 degrees Celsius ang heat index kanina sa Giwan Eastern Samar. Posibleng diyan din pinakamainit bukas sa 50 degrees Celsius. Pero kahit mainit, habang wala pa ulit ang habagat, posible rin ang ulan dahil sa frontal system at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga posible ang ulan sa Bicol Region at Palawan. Unti-unti na rin ang tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces, Sulu Archipelago at ilang bahagi ng Northern Luzon. Mas malawakan na ang ulan sa hapon sa halos buong Luzon, Western at Eastern Visayas at malaking bahagi rin ng Mindanao. Heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto sa bansa ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bandang hapon at gabi. Sa ngayon, walang namataang sama ng panahon o bagyo pero maging handa pa rin lalo't ayon sa Pag-asa, may isa o dalawang bagyo na posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Karaniwang sa Bicol Region at Southern Luzon, tumatama ang bagyo kapag ganitong buwan pero may mga pagkakataon ding tinutumbok ang Northern o Eastern Visayas. Kung hindi naman matuloy ang landfall, nagre-recurve o lumilihis ang bagyo, papalayo sa bansa. Pero mga kapuso, mag-landfall man o hindi, posibleng palakasin ng bagyo ang hanging habagat kaya may tsansa pa rin maging maulan. Sa gitna ng paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM, magbabala ang COMELEC laban sa mga posibleng aberya o irregularidad na dapat umanong bantayan. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa May 12, 2025, hindi lang ang national and local elections ang pagkakaabalahan ng COMELEC, kundi pati ang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nagtipon sa COMELEC ang iba't ibang partido sa BARM para sa Multi-Party Democracy Summit. Dito nagbabala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa posible raw mga irregularidad na dapat bantayan. Vote buying, terrorism, katulad po ng violence, ilalagay ang mismong botohan sa tabi ng bahay ni Mayor. Susunugin ang mga paaralan upang hindi doon makaboto. Yan na po yung nangyayari at paulit-ulit na nangyayari dyan, lalong-lalo na sa inyo sa Bangsamoro. Hindi po namin papayagan ang lahat ng yan. Pagtitiyak ni Garcia, we will never hesitate to use the full powers of the COMELEC under the Constitution para siguraduhin na walang masasakripisyong buhay at lahat makakaboto. Isa sa dumalo ang acting governor ng Maguindanao del Norte at military chief ng Moro Islamic Liberation Front. Ang assurance namin is kung sino man ang gustong manggugulo, we will not participate on that. We will invoke the principle of Islam on this because fraud, rigged, and all kinds of fraudulent is against Islam. Ibinida rin ng BARM ang ilang highlights ng implementing rules and regulations ng Bangsamoro Electoral Code. Kabilang dito ang probisyon kontra sa turncoatism o pagpapalipat-lipat ng partido. Sa ilalim nito, kung ano ang partido nung mahala ng isang kandidato, dapat manatili siya sa partidong ito habang nakaupo sa pwesto. Kung hindi, pwede siyang maalis sa pwesto. Muli ring nagpaalala ang COMELEC laban sa paggamit ng artificial intelligence para magpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa eleksyon, hindi lang sa BARM, kundi sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa mga oras na ito, hanggang alas 10 ng gabi mamaya, nasa ilalim ng yellow alert ang Luzon Grid dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Posible naman daw na may ilang plantang magbalik na sa full capacity ngayong linggo. Pero sasapat na kaya yan? Nakatutok si Ian Cruz.
Nitong Sabado ng hapon hanggang gabi, naranasan ng pamilya ni Grace ang ilang oras na power outage sa Pasong Tamo, Quezon City. Ang higit daw na nahirapan sa matinding init ang maliliit niyang mga anak. Kaya sana naman daw hindi na maulit ang brownout. Kasi kawawa po sila pag walang kuryente. Tayo po nakakatiis, yung mga lalaki, mga matatanda, yung mga bata po. Hindi kaya yung init? Hindi kaya po yung init. Saka po yung may mga edad na. Kabilang sila Grace sa nasa 2 milyong customer ng Meralco na apektado ng rotational brownout sa NCR, bahagi ng Central Luzon at Calabarzon dahil sa red alert status ng Luzon grid nitong weekend. Hindi rin ligtas sa brownout ang bahagi ng Northern Luzon pati ng Bicol Region. Ngayong araw sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, nasa yellow alert status muli ang Luzon grid mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. May kasunod pa ito ngayong 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Bunga ito ng manipis sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Hindi naman inaasahan ng rotational brownout kung yellow alert, pero ang manipis sa supply maaring mauwi sa red alert kung biglang sumipa ang demand bunga pa rin ng mainit na panahon o may bumigay na namang power plant. Ang Meralco, inabisuhan na ang malalaking customer nila na maganda sa paggamit ng sarili nilang power generator o green energy source sakaling umakyat sa red alert status. Sa ngayon, 16 na power plant ang hindi gumagana sa Luzon. Ayon sa DOE, may limitasyon rin daw ang outages ng planta ng kuryente base sa alituntunin mula sa Energy Regulatory Commission. Kung na-violate nila ito, then of course, they have to face the penalties to be imposed by the Energy Regulatory Commission. Pero baka may makabalik na raw na ilang planta sa linggong ito para patatagin pa ang supply ng kuryente. 6 naman sa mga planta ang gumagana pero bawas ang kapasidad na patuloy daw na sinisikap na maibalik sa full capacity. Baka daragdag sana ang mga hydropower plant ng Luzon pero hindi pa raw sa panang level ng tubig para patakbuhin ang mga ito kahit pa tag-ulan na. Responsableng paggamit ng kuryente ang patuloy na apela ng Department of Energy sa publiko para raw mapagkasya natin kung ano man ang available na kuryente sa ating grid. Hindi lang ito makakatulong sa sistema natin, sa halip mababawasan po kahit papano yung ating binabayaran sa serbisyo kuryente. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat magkaisa ang Ukraine at Pilipinas para depensahan ang teritoryo nito laban sa mga nagtatangkang manakop. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kaniyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas, wala pang 12 oras na nanatili sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kaya nanghihinayang daw siyang hindi niya maikot ang ganda ng Pilipinas. I saw just people are very warm in the hotel and in the palace and in the streets. I saw him. They're just smiling. Bagamat nasa kalagitnaan ng gyera ang bansang Ukraine, minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan. Minabuti rin niyang pumunta rito para personal na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na Peace Summit ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland ngayong June 15. It was very important directly to invite the President, directly to speak with him about the details what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia. We are preparing our steps to peace. And of course, for us it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty. Now we are starting our peace summit and we are trying to unite all the countries to give strong message from all the world to Russia, stop the war. Kamakailan lang sa dinaluhang Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpahayag si President Zelensky ng kanyang pagkabahala sa tila pagpipigil ng Russia at China sa ibang mga bansa na dumalo sa naturang summit. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence, and how so? Yes, because it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit.
We've been in shock, really, because we count on all the world. We are open to every country except an enemy, of course, except Russia. And but I think this is a surprise for Russia and their allies that for today we have the confirmation from 107 countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attend the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to hold the situation, and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity, because if Ukraine falling down, if Russia will occupy us totally, this war, we will see this war in other continents, and it can be in your direction, in your region, and it's a big tragedy. A lot of casualties. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, not to try, even to think how to occupy it, other independent countries. Ukraine is considered a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, especially with all these tensions in the West Philippine Sea and all the bullyings that we've been experiencing from China? When this war began, Russia was the country which is almost 4 times bigger. But the lesson is that if you are on your territory, if you are in unity between people, government, soldiers, I mean, everybody will defend your house. The world saw that the resilience of our people, and that's why my message to you, of course, we wish you only peace, but you have to be ready and to think about defending shield for the country. Nang tanungin kung ano nagpapatatag sa kanya sa kabila ng lakas ng Russia. Yes, moral is good. I think that Ukrainians still strong because we are right, because we are with a very honest position. We are on our land, in our house, with our lovely children, and we will stay till the peace will come. This is what you want to tell the Filipino people. Yes, thank you so much, first of all, and for having us. Thank you that you are supporting Ukraine and support peace in Ukraine. And Ukraine will never forget on which side you are now. Historically, I think you are on the side of truth, on our side, on the side of truth, on the side of peace. Thank you so much, Mr. President, for this time. Thank you so and much. it is such an honor to be interviewing you this morning. Honor to me too. God bless Thank you. you. Thank you so much. God bless you. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ginisa sa Kamara si dating Health Secretary Francisco Duque III kaugnay sa mga naging gastos ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya. Kabilang dyan, ang paglilipat ng pondo, ang mahal na biniling mga testing kit at pati mga inutang. Ang sagot ng dating kalihim sa pagtutok ni Jonathan Andal. Pasensya na po ha, magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin. Dinikdik ng ilang kongresista si dating Health Secretary Francisco Duque III. Sino raw ba kasi ang nagdesisyon na ilipat ang kontrobersyal na 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health o DOH sa PSDBM o Procurement Services ng Department of Budget and Management noong 2020 pambili ng COVID-19 supplies nang walang MOA o Memorandum of Agreement? Ito ay inauthorize ni former President Duterte. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President
The question is, did you unilaterally decide to transfer 47.6 billion to PSDBM? No, is the answer. I'm just complying with the rule of the PSDBM. Depensa ni Duque kapos noon sa supplies gaya ng mga PPE o personal protective equipment. Kaya umaasa sila sa expertise ng DBM at network nito ng mga supplier sa paghahanap ng mga PPE na kailangan na noon ng healthcare workers. Kaya nanindigan si Duque, legal at kailangan ng paglipat ng pondo mula DOH papuntang DBM. Would like to reiterate that it is within my authority to effect the transfer because of the public health emergency. Ang kontrobersyal na pondong yan ang mitya, kaya inutos ng ombudsman na sampahan ng reklamong graft si Duque at si dating Budget Undersecretary Christopher Lau dahil illegal daw ang paglipat ng pondo. Inaapela na yan ni Duque. Ginisa rin si Duque ng kapwa niya dating Health Secretary na si Iloilo Representative Janet Garin sa mga overpriced na testing kit noong unang bugso ng pandemya na umabot noon ng presyo sa 8,150 pesos kada isang test kit. Tayo ang may pinakamahal na testing, which is 8,150 per test compared to 2,000 pesos sa neighboring countries. It was really difficult. Everybody was scrambling for supplies, and the whole world suffered from the global supply chain shortage. And so this affected even formulation of testing fees. You would see the downward trajectory of the testing cost as soon as supplies became more available and prices began to stabilize. Lumabas din sa pagdinig na 6 na beses umutang noong pandemya ang administrasyong Duterte para sa COVID response na umabot sa 129 billion pesos. Pero sabi ng DOH, meron silang ibinalik. Utos ngayon ng mga mambabata sa DOH ilista kung saan-saan ginamit ang inutang na pondo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sinita rin ng mga mambabatas ang PhilHealth na may sobra o hindi nagamit na pondo na 89.9 billion pesos mula 2021 hanggang 2023 na kanilang isinole pero pwede raw sanang napakinabangan ng mga miyembro. Under the law, merong 2 courses of action ng PhilHealth, tama? Yes po. The first is pwede kayong mag-expand ng benefits, tama? Yes po. The second is pwede kayong magbaba ng kinokolekta sa kanila. We are aggressively enhancing our benefit Yes, packages. so let me just... Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kapapasok lamang na balita, kasalukuyang nag-aalboroto ang Canlaon Volcano sa Negros Island. Ayon sa PHIVOX, umabot sa 5,000 metro ang taas ng ibinuga nitong plume o makapal na usok. Nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan at patuloy na minomonitor. Sa ngayon, nananatili naman ito sa Alert Level 1. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.